Sa tigang na lupain ng Saudi Arabia kung saan ang araw ay tila isang naglalagablab na hurno at ang hangin ay may dalang buhangin, matatagpuan si Nena, isang overseas Filipino worker o OFW na may pusong puno ng pangarap para sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Ang bawat patak ng kanyang pawis ay iniaalay niya upang mabayaran ang kanilang mga utang at magkaroon ng magandang kinabuhay. Isang araw, habang abala si Nena sa kanyang mga gawain bilang personal assistant ng isang maimpluwensyang pamilya, di niya inaasahan na magtatagpo ang kanilang landas na isang taong magpapabago sa kanyang mundo. Siya si Prinsipe Tarik, ang bunsong anak ng amo ni Nena. Nagsimulang lahat sa isang di sinasadyang pagkikita sa hardin. Nahulog ni Nena ang kanyang panyo at ito ay pinulot ng prinsipe. Di tulad ng ibang mga dugong mughaw na nakilala ni Nena, si Prinsipe Tarik ay may kakaibang lambot sa puso. Sa bawat pagkakataon na magtatagpo sila sa malawak na pasilyo ng palasyo, palaging may kasunod na maikling usapan ang pagbabalik niya ng panyo. Bakit palagi kang nagmamadali, Nena? Tanong ni Tarik isang gabi habang nagdidilig si Nena sa pocket garden. Kailangan po, mahal na prinsipe. Maraming utang na naghihintay sa Pilipinas. Bawat minuto dito ay katumbas ng pambayad sa interes. Tapat na sagot ni Nena habang di makatingin ng diretsyo sa mga mata ng binata. Sa mga sumunod na buwan, ang simpleng kamustahan ay naging malalim na pagkakaibigan. Sa gitna ng mahigpit na tradisyon ng Saudi at sa loob ng malamig na pader ng pasilyo, natagpuan nilang init sa piling ng isa't isa. Si Nena ang naging takbuhan ng prinsipe mula sa bigat ng kanyang mga tungkulin. At si Tarik naman ang naging sandigan ni Nena sa pangungulila sa bayan. Ngunit ng isang gabi ng pagpapadala sa bugso ng damdamin ay nagbunga. Isang umaga habang nagluluto ng almusal, nakaramdam si Nena ng matinding pagkahilo. Ang pamilyar na amoy ng pampalasa. Isang umaga habang nagluluto ng almusal, nakaramdam si Nena ng matinding pagkahilo. Ang pamilyar na amoy ng pampalasa na dati niyang gusto ay biglang naging kasuka-suka. Nanginig ang mga kamay ni Nena habang hawak ang pregnancy test. Diyos ko, bulong niya. Nagpunta ako rito para ayusin ang buhay ko, hindi para lalong guluhin. Nang malaman ni Tarik ang balita, hindi ito lumayo. Sa halip, lumod siya sa harap ni Nena at hinawakan ang kanyang mga kamay. Nena, hindi kita pababayaan. Ang batang yan ay isang prinsipe o prinsesa. Ngunit kailangan natin mag-ingat. Alam mo ang batas dito at alam mo ang galit ng aking ama. Dito na nagsimula ang tunay na pagsubok. Habang lumalaki ang tiyan ni Nena, kailangan niyang isuot ang pinaka-maluluwang niyang abaya upang di mahalata ng ibang katulong, lalo na ng hari. Ang pangarap niyang makabayad ng utang ay napalitan ng pangarap na makalabas ng bansa ng buhay kasama ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Ang balak ni Tarik na itakas si Nena pabalik ng Pilipinas bago pa malaman ng palasyo ang lahat. Ang mahigpit na bantay at ang pasaporte ni Nena na may kasama ng kafil o amo. Gabi na sa Saudi, habang madaling araw naman sa Pilipinas. Nagkulong si Nena sa banyo, ang tayong lugar kung saan kampante siyang walang makakarinig. Nanginginig ang kanyang mga kadaliri habang idinadial ang video call sa kanyang ina. Nang sumagot ang kanyang nanay Ising, bumungad ang mukha nitong puno ng pag-aalala. Nena, anak, bakit napatawag ka ng ganitong oras? May problema ba? Nakabayad na tayo sa huling buwan ng utang sa Bombay, huwag kang mag-alala. Napahagulhol si Nena. Ang bawat sentimong pinadala niya ay dugo at pawis, pero ang balitang dala niya ay mas mabigat pa sa anumang utang. Nay, hikbi ni Nena. Nay, buntis po ako? Natahimik ang kabilang linya. Ang mukha ng kanyang ina ay dumaan sa gulat, galit at matinding lungkot. Anak, paano? Sino ang ama? Akala ko ba nagtatrabaho ka lamang dyan? Nay, hindi po siya ordinaryong tao. Ang ama ng dinadala ko ay ang prinsipe. Bulong ni Nena habang nakatakip ang kamay sa bibig. Bago pa makasagot ang kanyang ina, biglang bumukas ang pinto ng banyo. Akala ni Nena ay ang gwardiya ngunit si Prinsipe Tarik pala ito. Seryoso ang kanyang mukha at bakas ang pagmamadali. Nena, kailangan na nating kumilos. Nalaman na ng kapatid ko ang tungkol sa atin. Ninakaw ko ang pasaporte mo sa opisina ng ama ko. Mabilis na sabi ni Tarik sa wikang Ingles. Di na nagawang magpaalam ng maayos ni Nena sa kanyang ina. Pinatay niya ang tawag at mabilis na nag-empake ng ilang gamit.
Isang backpack lang ang dala niya sa loob nito at ang kanyang pasaporte. Ilang piraso ng damit at ang gintong kwintas na ibinigay ni Tarik bilang tanda ng kanilang sumpaan. Dinala ni Tarik si Nena sa likurang bahagi ng palasyo kung saan walang CCTV. Isang itim na SUV ang naghihintay. "Saan tayo pupunta, Tarik?" tanong ni Nena habang hawak ang kanyang tiyan. "Sa Jeddah. May private plane na magdadala sa iyo sa Pilipinas? Hindi ako makakasama kaagad dahil kailangan kong harapin ang hari. Pero pangako, Nena, susunod ako. Hahanapin ko kayo ng anak ko." Determinadong sabi ng prinsipe. Sa gitna ng desyerto habang maturin ang takbo ng sasakyan, hinawakan ni Tarik ang kamay ni Nena. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Nena na hindi lang utang ang dinadala niya, kundi ang pag-asa ng isang bagong buhay na hindi mabibili ng kahit anong ginto. Pagdating sa isang maliit at tago na hangar sa Jeddah, isang lalaking nakauniporme ang sumalubong sa kanila. Ngunit bago pa man makahakbang si Nena paakyat ng eroplano, hinarang sila ng 3 sasakyan ng Royal Guard. Bumaba ang isang matandang lalaki, ang Chief of Security ng hari. "Prinsipe Tarik, ang hari ay naghihintay sa iyo sa palasyo at ang babaeng yan hindi siya maaaring umalis ng dalang lihim ng pamilya," mariing sabi ng opisyal. Humarang si Tarik sa harap ni Nena, nilabas ang kanyang baril at tinutukto sa mga gwardya. "Dadaan muna kayo sa ibabaw ng bangkay ko bago niyo siya mahawakan." Tumindi ang tensyon sa loob ng hangar. Tanging naririnig ay ang ugong ng makina ng eroplano at ang mabilis na paghinga ni Nena at Tarik. Sa ilalim na naglalakihang mga ilaw ng airport, kumikinang ang mga baril ng Royal Guard na nakatutok sa kanila. "Tarik, wag!" sigaw ni Nena pero huli na. Isang putok ang bumasag sa katahimikan. Hindi binaril ni Tarik ang mga gwardya. Binaril niya ang fuel tank na isang nakaparadang generator sa gilid. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Naglayab ang apoy at nabalot na makapal na usok ang buong hangar. Ito na ang pagkakataon nila. "Takbo, Nena, huwag kang lilingon," sigaw ni Tarik habang hinihila ang dalaga patungo sa bukana ng maliit na jet. Nagpalitan ng putok ang mga gwardya at ang 2 tapat na tauhan ni Tarik kanina pa pala nakatago sa dilim. Rinig ni Nena ang pagsisigawan sa wikang Arabic, ang hiyaw ng mga sirena at ang tunog ng mga bala na tumatama sa mga bakal na dingding ng hangar. Paakit na si Nena ng hagdan na eroplano nang maramdaman niyang bumitaw si Tarik. "Bakit ka tumigil? Tara na!" sigaw ni Nena. Punong-puno ng takot ang mga mata. Hindi nila papayagang lumipad ang eroplanong ito kung sasama ko, Nena. Ako ang habol nila. Kailangan ko silang harangin dito para makalipad kayo, paliwanag ni Tarik. Dugoon na ang braso niya sa daplis ng bala pero nanatiling matatag ang kanyang tindig. "Hindi kita iiwan, mamamatay tayong magkasama," hagulhol ni Nena. Hinawakan ni Tarik ang mukha ni Nena at idinikit ang kanyang noo sa noo nito. "Hindi ka mamamatay. Mabubuhay kayo ng anak ko. Yan ang utos ng iyong prinsipe." Sa isang mabilis na galaw, tinulak ni Tarik si Nena papasok sa loob at sinenyasan ng piloto. "Go! Now!" Sumara ang pinto ng jet. Mula sa maliit na bintana, nakita ni Nena si Tarik na nakatayo ng mag-isa. Bit-bit ang kanyang baril, habang dahan-dahang pinalilibutan ng dosa-dosenang Royal Guards. Humaharurot ang eroplano sa runway habang may mga bala pa na tumatama sa pakpak nito. Ramdam ni Nena ang pag-angat ng sasakyan, ang paghiwalay ng gulong sa lupain ng Saudi. Napasandal si Nena sa upuan, sapo ang kanyang tiyan na nagsisimula ng tumigas dahil sa stress. Ligtas na siya. Wala na siya sa lupain kung saan siya naging katulong, pero naiwan naman doon ang lalaking nagbigay sa kanya ng tunay na pag-ibig. Sa isang maliit na bahay sa probinsya, payapang naglalabas si Nena. Malaki na ang kanyang tiyan. Ang mga utang nila bayad na dahil sa lahat ng perang palihim na inilagak ni Tarik sa kanyang account bago ang pagtakas. Isang araw, isang itim na van ang huminto sa harap ng kanilang kawayang bakod. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana, may dalang isang maliit na kahon. "Miss Nena, pinabibigay po ng mahal na prinsipe," sabi ng lalaki. Nang buksan ni Nena ang kahon, hindi ginto ang laman, kundi isang maliit na sapatos na sanggol na may disenyong korona at isang sulat na may isang pangungusap lang. "The desert sky is lonely without my star. Wait for me. I'm coming home to my queen."
Hindi mapakali si Nena matapos matanggap ang sapatos at ang sulat. Alam niyang di lang basta pangako ang ibig sabihin ni Tarik. Sinuri niyang mabuti ang loob ng kahon at doon, sa ilalim ng telang pelos ay may nakatagong encrypted satellite phone at isang private flight itinerary. Nang gabi ring yon, tumunog ang telepono. Nena, ang boses ni Tarik ay paos at mahina, tila lang gagaling sa isang lugar na may makapal na pader. Hindi ako makakaalis dito ng mag-isa. Ang ama ko, hinubaran ako ng titulo at kasalukuyang nasa house arrest ako sa lumang palasyo sa Taif. Anong gagawin ko, Tarik? Sabihin mo sa akin. Matapang na sagot ni Nena habang hinihimas ang kanyang 8 buwang tiyan. May mga tapat akong tauhan na susundo sa'yo. Hindi ka na babalik bilang katulong, Nena. Babalik ka bilang isang investor mula sa ibang bansa. Gagamit tayo ng peking pagkakakilanlan. Kailangan mo kong pirmahan bilang asawa sa isang legal na dokumento na tayong sa labas ng bansa lang pwedeng iproseso para makuha ko ang aking kalayaan at ang aking ari-arian sa Europa. Pagkalipas na 1 linggo, lumabag ang isang pribadong jet sa Riyadh. Bumaba ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling designer abaya, malaking sunglasses at may aura ng isang reyna. Si Nena ito, dala ang pasaporte sa pangalang Elena de la Cruz Al Saud, isang dokumentong ginawa ng mga kontak ni Tarik sa black market. Kasama niyang 2 bodyguards na sa totoo ay mga elite mercenaries na kinuha ni Tarik gamit ang kanyang natitirang yaman sa labas ng Saudi. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, ang grupo ni Nena ay sumugod sa lumang palasyo ni Taif. Hindi ito madali. Kailangan dumaan ni Nena sa mga secret passage na itinuro ni Tarik sa kanya sa pamamagitan ng satellite phone. Habang nagkakagulo sa labas dahil sa decoy na ginawa ng kanyang mga guards, nakapasok si Nena sa silid kung saan nakakulong ang prinsipe. Nang bumukas ang pinto, nagulat si Tarik. Namayat siya at may mga sugat, pero ang kanyang mga mata ay nagningning nang makita si Nena. Nena, bakit ka narito? Masyadong mapanganib para sa sanggol? Ang anak mo ay kasing tapang ng kanyang ama, sagot ni Nena. Pirmahan mo na ang mga papel na ito ngayon din. Aalis tayo dito? Habang tumatakas sila patungo sa sasakyan, hinarang sila ng kanyang kapatid, ang Crown Prince. May dala itong baril at galit na galit ang mukha. Isang katulong lang siya, Tarik. Sinira mong dangal ng ating pamilya para sa isang dayuhan? Sigaw ng kapatid nito. Hinarangan ni Nena si Tarik. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ng Crown Prince. Maaaring katulong lamang ako sa tingin ninyo, pero ako ang nagdala ng kaisa-isang bagay na wala kayo sa palasyong ito. Tapat na pag-ibig. At ang batang nasa sinapupunan ko, siya ang magpapalala sa inyo na ang dugo ng isang prinsipe ay nananalaytay din sa ugat ng isang Pilipina. Nabigla ang Crown Prince sa tapang ni Nena. Sa sandaling yon ng pag-aalinlangan, binuhat ni Tarik si Nena pasakay ng sasakyan at mabilis silang humarurot paalis habang nagpapaulan ng smoke grenades ang kanilang mga tauhan. Makalipas ang 1 taon, sa isang tahimik na isla sa Palawan, Pilipinas. Isang batang lalaki na may mga matang kulay kape at buhok na kasing itim ng gabi ang naglalaro sa buhanginan. Isang lalaking nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts ang lumapit at binuhat ang bata. Daddy! Sigaw ng bata. Lumabas si Nena mula sa kanilang beach house. Bit-bit ang 2 baso ng juice. Wala na ang mga utang, wala na ang takot. Ang dating OFW na nangarap lang makabayad ng utang, ngayon reyna na ng sarili niyang tahanan. Hinalikan ni Tarik si Nena sa noo. Ang sabi ko sa'yo, babalik ako. Ngumiti si Nena. At sabi ko naman sa'yo, susunduin kita. 2 taon na ang nakalipas mula nang tumakas sila sa Taif. Ang buhay ni Nena sa kanilang pribadong resort sa Palawan ay tila isang paraiso. Ang kanilang anak na si Prince Khalid ay malusog at masigla. Isang hapon, habang naghahanda ng hapunan si Nena, nakita niya ang isang dambuhalang yate na may watawat ng Saudi Arabia na dahan-dahan dumaong sa kanilang baybayin. Kinabahan si Nena, mahigpit niyang niyakap si Khalid. Tarik! Tawag niya. Lumabas si Tarik mula sa kanyang opisina, madilim ang muka at handa ng lumaban. Ngunit hindi mga sundalo ang bumaba mula sa yate. Isang matandang lalaki na nakasuot ng puting robe at gintong vest ang dahan-dahan na lumakad sa buhanginan. Ito ang Haring Abdulaziz, ang ama ni Tarik.
Natahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang hampas ng alon. Huminto ang hari sa tapat ni Tarik at Nena. Kasunod nito, ang Crown Prince na dati ay nagtatangka na humarang sa kanila. Pero ngayon nakayuko ng ulo. Ama, malamig na sabi ni Tarik habang nakaharang sa harapang kanyang mag-ama. Kung naparito kayo para kunin kami, nagkamali kayo? Handa akong mamatay dito sa lupang ito. Tumingin ang matandang hari kay Nena at pagkatapos ay sa batang si Khalid na nagtatago sa likod ng saya ng kanyang ina. Biglang lumambot ang mga mata ng hari. Hindi ako naparito para sa gulo, Tarik. Basag ang boses na sabi ng hari. Naparito ako dahil ang palasyo ay naging napakatahimik at napakalamig mula nang umalis ka. At dahil gusto ko na makita ang aking apo, nagulat sina Nena at Tarik ng dahan-dahan, yumuko ang hari. Isang galaw na hindi kailanman ginagawa na isang hari sa harap ng sinuman. Nena, inarap ng hari ang ating bida. Maling-mali ako. Inakala ko na ang dangal ay nasusukat sa dugo at sa titulo. Pero nakita ko kung paano may paglaban ng aking anak. Mas marangal ka pa sa maraming taong nakapaligid sa akin sa Saudi. Patawarin mo ang isang matandang hangal. Inabot ng hari ang isang dokumento. Ito ay isang royal decree. Hindi ito para ibalik sila sa Saudi ng sapilitan, kundi isang pagkilala sa kanilang kasal sa ilalim ng batas ng kanilang kaharian. Kinikilala rin ito si Khalid bilang isang opisyal na tagapagmana. Hindi nyo kailangan na bumalik sa desyerto kung ayaw ninyo, sabi ng Crown Prince. Pero nais ng ama na magtayo ng isang pundasyon ng Pilipinas. Isang ospital at paaralan sa ilalim ng pangalan mo, Nena. Bilang pasasalamat sa pag-aalaga mo sa puso ng aming kapatid. Naiwan si Nena, ang dating OFW, nang tayong pangarap ay makabayad ng utang, ngayon ay naging tulay sa pagkakaisa ng dalawang magkaibang mundo. Nang gabing yon, nagkaroon ng isang simpleng piging sa dalampasigan. Nakaupo ang hari sa isang banig kasama ng pamilya ni Nena. Kumakain sila ng kamayan, isang eksenang hindi kailanman aakalain ni Nena na mangyayari. Habang pinapanood ni Nena ang kanyang ina na si Nanay Ising na tinuturuan ng hari kung paanong maghimay ng alimasag, naramdaman niya ang yakap ni Tarik mula sa likod. Sabi ko sa iyo, Nena, bulong ni Tarik, ikaw ang pinakamahalagang kayamanan na nakuha ko sa mundong to. Hindi natapos ang kwento sa pagkakaayos ng pamilya. Tinatag ni Nena at Tarik ang The Al Saud and De La Cruz Foundation sa Palawan. Ang layunin, tulungan ng mga dating OFW na biktima ng pang-aabuso at bigyan sila ng puhunan para di na kailangan umalis ng bansa. Si Nena ang tumatayong mukha ng foundation. Mula sa pagiging katulong sa palasyo, isa na siyang hinahanga ang leader. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa kanyang tagumpay. Habang lumalaki ang impluwensya ni Nena, isang pangkatin ng mga konserbatibong konsehal sa Saudi Arabia ang nababahala. Para sa kanila, isang insulto sa tradisyon ng isang domestic helper ay hawak na royal budget at titulo. Isang gabi, habang pauwi si Nena mula sa isang charity event sa Puerto Princesa, hinarang ng dalawang itim na sasakyan ang kanilang convoy. Nena, dapa! Sigaw ng kanyang security detail. Hindi ito ordinaryong hold-up. Ang mga sumalakay ay mga profesional na mercenaries. Ang target nila hindi ang pera ni Nena, kundi ang kanyang reputasyon. Gusto nilang dukutin si Nena para pilitin si Tarik na bumalik ng Saudi at talikuran ang kanyang claim sa trono. Sa gitna ng putikan, hindi nagpatalo si Nena. Naalala niyang lahat ng hirap na dinanas niya bilang OFW, ang tatag ng loob na kailangan para mabuhay sa ibang bansa. Kinuha niyang baril ng isa sa kanyang mga bodyguards na natumba. Hindi niyo na ako muling maaalipin? Sigaw ni Nena. Sa tulong ng mga lokal na otoridad at ng mga tauhan ni Tarik na mabilis na rumisponde na paatras ang mga salarin. Pero isang balita ang yumanig kay Nena pagdating sa bahay. Nawawala si Khalid. Naiwan ang isang mensahe sa kanilang pintuan. Kung gusto mong makita na buhay ang bata, pumunta ka sa aming teritoryo sa labas ng bansa, mag-isa. Dito lumabas ang tunay na pagkatao ni Tarik. Hindi na siyang malambot na prinsipe. Ginalaw nila ang anak ko. Oras na para malaman nila kung bakit ang pamilya kong naghahari sa desyerto sa loob ng ilang siglo. Ngunit pinigilan siya ni Nena. Tarik,
Kung susugod ka doon bilang prinsipe, magkakaroon ng gera sa pagitan ng mga bansa. Ako ang pupunta. Ako ang katulong ni maniliit nila. Di nila inaasahan na isang Pilipina na marunong lumaban. Natunton nila ang mga kidnapper sa isang abandonadong bodega sa Hong Kong. Gamit ang kanyang talino at ang mga koneksyon niya sa mga kapwa OFW doon na nagsilbing kanyang mata at tenga sa bawat kanto, natukoy ni Nena ang eksaktong kinaroroonan ni Khalid. Habang ang mga mercenaries ay nakatutok sa pagbabantay ng mga royal guards ni Tariq, si Nena ay nagpanggap na isang janitor sa gusali. Nakasuot siya ng simpleng uniforme, bit-bit ang mop at balde. Nang makapasok sa kwarto kung saan nandun si Khalid, mabilis pinatumba ni Nena ang nag-iisang gwardya gamit ang isang stun gun na nakatago sa kanyang gamit sa paglilinis. "Mommy!" bulong ni Khalid. "Shh! Nandito na si Mommy. Walang iwanan, di ba?" Paglabas nila ng gusali, bumungad ang utak ng plano. Isang pinsan ni Tariq na nagnanais ng trono. "Akala mo ba matatakasan mong tadhana mo, Nena? Isang basura ka lamang sa aming bansa." Panunuyan ito. Ngunit bago pa siya makakilos, napaligiran na siya ng daan-daang mga OFW na nasa Hong Kong. May hawak silang mga cellphone, naka-livestream sa buong mundo. "Ang buong mundo ay nanonood," sabi ni Nena. "Ang basurang sinasabi mo ang nagpapatakbo ng ekonomiya ng mundo. At ngayon, ipapakita namin sa lahat kung gaano kakadumi." Napilitang sumuko ang pinsan ni Tariq dahil sa takot sa public scandal na ikasisira ng royal family. Nailigtas si Khalid. Ang pangyayaring yon ang naging mitsa para sa isang malaking pagbabago. Ang hari, dahil sa bilib sa tapang ni Nena, ay formal lang idineklara si Nena bilang Princess Consort of the People. Dahil sa kabayanihang pinamalas ni Nena sa pagliligtas kay Khalid at pagpapanatili ng dangal ng kaharian ng walang dumanak na dugo, gumawa ang hari ng isang disenyong yumanig sa buong mundo. Sa kauna-unahang pagkakataon, bumalik si Nena sa Saudi Arabia hindi bilang isang manggagawa, kundi bilang isang panauhin ng estado. Sa labas ng palasyo, libo-libong mga OFW ang nag-abang. May dalang mga bandila ng Pilipinas at Saudi, sigaw nila. "Nena, prinsesa ng bayan." Ngunit sa loob ng palasyo, ramdam pa rin ang lamig. Ang mga matatandang konsehal ay hindi makatingin ng diretso kay Nena. Para sa kanilang isang babaeng nagmula sa hirap ay hindi kailanman magiging karapat-dapat sa gintong korona. Sa gitna ng malawak na bulwagan, naglalakad si Nena sa pulang alpombra. Suot niya ang isang modernized abaya na gawa sa telang pinya, bordado sa mga perlas mula sa Sulu at ginto mula sa Saudi. Ito ang simbolo ng pagsasama ng dalawa niyang mundo. Nang makarating siya sa harap ng trono, lumuhod siya, ngunit ang hari ay tumayo at pinigilan siya. "Huwag kang lumuhod, Nena," sabi ng hari sa harap ng lahat. Dahil ang isang reynang nagligtas sa kanyang pamilya ay nagbigay ng boses sa mga api ay dapat tinitingala. Sa sandaling iyon, ipinatong ang korona sa kanyang ulo, isang koronang may disenyong sampagita na gawa sa diamante. Matapos ang koronasyon, habang nagpapahinga sina Nena at Tariq sa kanilang pribadong silid, may lumapit na isang matandang lingkod sa palasyo. May dalatong isang lumang baul na gawa sa nara. "Mahal na prinsesa, bago pumanaw ang inyong lola sa Pilipinas, may iniwan siyang sulat para sa iyo. Hindi niya ito maibigay dahil natatakot siya," bulong ng matanda. Binuksan ni Nena ang baul. Sa loob may mga lumang litrato at isang gintong medalyon na may ukit na Arabic. Nanlaki ang mga mata ni Tariq. Ang medalyon na ito ang tatak ng pamilyang Al-Rahman, ang mga dating tagapangalaga ng banal na lungsod na nawala noong panahon ng digmaan. Paliwanag ni Tariq. Binasa ni Nena ang sulat ng kanyang lola. "Nena anak, ang iyong lolo ay hindi isang ordinaryong mandaragat. Siya ay isang takas na anak ng isang malaking pamilya sa disyerto na napadpad sa Pilipinas noong dekada 50. Hindi ka naging katulong sa Saudi dahil sa malas, kundi dahil tinatawag ka na iyong dugo na bumalik sa iyong pinagmulan." Napaupo si Nena. Ang akala niyang simpleng love story ng isang OFW at prinsipe, isa palang nakatakdang pagtatagpo. Hindi lang siya basta napili ni Tariq. Ang kanilang mga pamilya ay may ugnayang matagal nang nakabaon sa kasaysayan. Dahil sa pagkakatuklas na ito, lalong tumibay ang posisyon ni Nena, ngunit may dalang panganib ang katotohanan.
Kung siya'y galing sa pamilyang Alaraman, ibig sabihin may karapatan siya sa mga lupain na kasalukuyang hawak ng pinakamayamang negosyante sa Saudi. Ngayon, hindi lang tayo pamilya, sabi ni Tariq habang hawak ang kamay ni Nena. Tayo ang magpapabago sa takbo ng kasaysayan sa ating mga bansa. Biglang bumukas ang pinto. Mahal na prinsipe, prinsesa, may mga barko ng militar na namataan sa malapit sa inyong isla sa Palawan. Mukhang nalaman ng mga kaaway ang tungkol sa medalyon. Sa baybayin ng Palawan, hindi lamang mga bangka ng mga isda ang nakadaong. 3 dambuhalang barko ng Saudi Royal Navy ang nakabantay sa paligid ng isla ni Nena. Ito ay matapos mabalitaan ang tangkang pagsakop ng mga mercenaries na binayaran ng mga tiwaling negosyante na nagnanais sa lupain ng mga Alaraman. Nena, hindi mo kailangang humawak ng armas. Pag-aalala ni Tariq habang suot ang kanyang tactical gear. Tumingin si Nena sa salamin. Inalis ang kanyang mamahaling alahas at itinali ang kanyang buhok. Sinuot niya ang kanyang lumang uniforme nung siya'y nagtatrabaho pa sa Saudi. Isang paalala kung saan siya nanggaling. Tariq, sa lupang ito, hindi ako isang prinsesa na kailangang protektahan. Ako ang anak ng Pasig na natuto sa hirap ng buhay. Ako ang nakakaalam sa bawat sulok ng gubat na ito. Matapang na sagot ni Nena. Gabi nang magsimulang dumaong ang mga kalaban sa madilim na bahagi ng isla. Akala nila ay madali nilang madudukot ang pamilya ni Nena, ngunit nagkamali sila. Si Nena ang namuno sa mga lokal na tanod at mga dating sundalo na ngayon nagtatrabaho sa kanyang foundation. Gamit ang kanyang kaalaman sa lugar, gumawa sila ng mga booby traps na hango sa mga sinaunang taktika ng mga Pilipino. Nang pumasok ang mga mercenaries sa gubat, sinalubong sila ng mga naglalakihang kawayan at mga hukay na nakatago sa ilalim ng mga dahon. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Nena mula sa mga puno. Hawak ang isang pana na may apoy, isang kasanayang natutunan niya sa kanyang lolo nung bata pa siya. Isang palaso ang binitawan ni Nena na tumama sa tangke ng gas ng mga kalaban. Ang liwanag ng apoy ay nagsilbing hudyat para sumugod ang mga elite guards na si Tariq mula sa itaas ng mga puno. Sa dulo ng labanan, nakuha ni Nena ang pinuno ng mga mercenaries. Isang lalaki na nagngangalang Victor na mayroong koneksyon sa mga nagtatangkang mapatalsik sa kanila sa Saudi. Sinong nag-utos sa'yo? Tanong ni Nena habang nakatutok ang kanyang dulo ng pana sa leeg nito. Hindi nyo mapipigilan ang mangyayari, ubo ni Victor. Ang medalyon na hawak nito. Ito ang susi sa pinakamalaking imbakan ng langis sa ilalim ng dagat ng Palawan at Saudi. Maraming hari ang papatay para doon. Nagkatinginan si Nena at Tariq. Ang medalyon ay hindi lang pala simbolo ng dugo, kundi isang mapa sa isang kayamanan na pwedeng magpayaman sa buong Pilipinas at Saudi Arabia. Imbes na itago ang kayamanan, nagdesisyon si Nena. Kinausap niya ang presidente ng Pilipinas at ang kanyang biyanan, ang hari ng Saudi. Ang kayamanang ito ay hindi para sa aming pamilya. Anunsyo ni Nena sa isang press conference na napanood sa buong mundo. Gagamitin natin ito para sa bagong Silk Road ng pag-ibig. Ang langis at yaman na ito ay pupondo sa libreng edukasyon at pabahay para sa lahat ng OFW sa buong mundo. Pagkalipas ng ilang buwan, naging tahimik na muli ang isla. Habang naglalakad sa dalampasigan, tinanong ni Tariq si Nena, "Wala ka na bang utang, mahal ko?" Ngumiti si Nena at tumingin sa malawak na dagat. Wala na, Tariq, pero meron akong pangakong dapat bayaran sa bawat Pilipinong nangangarap sa ibang bansa na balang araw ay hindi na nila kailangang umalis para lamang mabuhay. Sa di kalayuan, tumatakbo ang kanilang anak na si Khalid, hawak ang isang maliit na bandila. Doon, sa pagitan ng buhangin at ng mga bituin, nahanap ng isang OFW ang kanyang tunay na palasyo. Hindi sa ginto kundi sa piling ng mga tao na kanyang ipinaglaban. Lumipas ang 2 dekada, ang batang naglalaro noon sa buhanginan ng Palawan ay isa na ngayong matikas na lalaki. Si Khalid lumaking taglay ang talino ng kanyang amang prinsipe at ang tatag ng loob ng kanyang ina na si Nena. Hindi siya nag-aral sa mga eksklusibong paaralan sa Europa. Sa halip,
Pinili niyang mag-aral sa Universidad ng Pilipinas at kalaunan ay kumuha ng master's sa Saudi Arabia. Siya ang simbolo ng modernong Arabo. Pinoy, marunong mag-Arabic, ngunit bihasa sa Tagalog at may pusong palaban. Habang ang matandang hari ay mahina na, ang usapin ng pagpapalit ng trono ay uminit. Marami sa palasyo ang tutol pa rin kay Khalid sa kanyang dugong Pilipino. Isang mestizo ang uupo sa trono o yam ng kanyang mga pinsan. Ang kanyang ina ay isang dating lingkod, ngunit hindi nagpatinag si Khalid. Sa isang malaking pagtitipon sa Riyadh, tumayo siya sa harap ng Royal Council. Hindi siya nagsuot ng ginto. Sinuot niya ang isang barong Tagalog na may disenyong Arabic calligraphy. Ang pagiging pinuno ay wala sa linis ng iyong pinagmulan, kundi sa linis ng iyong layunin, pahayag ni Khalid. Ang dugong nananlaytay sa akin ay dugo na isang mandirigma mula sa disyerto at dugo na isang ina na hindi sumusuko sa hirap. Sino sa inyo ang makakapagsabing mas matimbang inyong korona kaysa sa pawis ng aking ina? Ang pangarap ni Khalid ay itayo ang Neom Palawan Bridge City, isang teknolohikal na sentro sa Pilipinas na popondohan ng Saudi. Layunin nito na gawing Silicon Valley ng Asya ang bansa upang wala ng Pilipinong kailangan mag-abroad bilang katulong. Ngunit habang sinasagawa ang proyekto, isang banta ang lumitaw. Isang grupo ng mga rebelde sa Saudi ang nakipagsabwatan sa mga tiwaling politiko sa Pilipinas para isabotahe ang proyekto. Bumalik si Khalid sa Palawan para sa huling inspeksyon. Doon, sa gitna ng kagubatan, nakatagpo siya ng isang dalaga, si Mayumi, ang apo na isa sa mga dating kasamahan ni Nena sa foundation. Si Mayumi ay isang environment engineer na kasing tapang ng kanyang ina. Prinsipe Khalid, ang proyekto ninyo ay sisira sa kalikasan kung hindi niyo babaguhin ang plano. Matapang na harap ni Mayumi sa kanya. Sa halip na magalit, namangha si Khalid. Nakita niya kay Mayumi ang apoy na nakita ng kanyang ama kay Nena noon. Turuan mo ko, Mayumi. Ayokong maging pununong bulog sa katotohanan. Isang gabi habang nagtatrabaho sila sa site, sumabog ang isa sa mga pangunahing planta. Ito ay isang pag-atake. Ang mga kaaway ni Khalid mula sa Saudi ay nagpadala ng mga assassin para tapusin siya sa Pilipinas. Dito na ipakita ni Khalid ang kanyang galing. Gamit ang amis na itinuro sa kanya ni Nena at ang taktika ng disyerto na itinuro ni Tariq ay hinarap niya ang mga kaaway sa gitna ng ulan. Sa kabilang banda, si Nena at Tariq na ngayon ay mga elder statesmen na ay hindi rin nagpahuli. Mula sa kanilang control center ay iginapang nila ang kanilang mga koneksyon para mapigilan ang pampolitikang gulo sa Riyadh. Matapos mapigilan ang rebelyon, formal nang ipinasa na matandang hari ang kapangyarihan kay Khalid. Ngunit gumawa si Khalid ng isang kasaysayan. Hindi ako magiging hari ng Saudi Arabia lamang, anunsyo niya. Mula ngayon ang aming pamilya ay magsisilbing tulay ng dalawang bansa. Sa kanyang tabi nakatayo si Mayumi, ang babaeng nagturo sa kanya na ang tunay na kayamanan ay ang lupang ating kinalakhan. At sa gitna ng bulwagan nakaupo si Nena. Ngunit nakangiti kahit loan. Ang kanyang utang ay hindi lang bayad, siya ang naging ina ng isang bagong mundo. Sa huling pahina ng kwento, makikitang isang larawan sa dingding ng palasyo. Hindi ito larawan ng ginto o ng gera, ito ay larawan ng isang panyo. Ang panyong nalaglag ni Nena sa hardin noon. Sa ilalim ito ay may nakasulat na dedikasyon mula kay Khalid. Ang pag-ibig na nagsimula sa isang panyo ay siyang bumuo sa isang imperyo. Sana ay nagustuhan ninyo ang mahabang paglalakbay ni Nena, Tariq at Khalid. Ito ay isang kwento ng sakripisyo, tapang at ang hindi matatawarang dangal ng bawat OFW. Ang kwentong ito ni Nena at Tariq bagaman may halong pantasya at aksyon na sumasailalim sa mga tunay na realidad at pagpapahalaga ng ating modernong bayani. Narito ang mga mahahalagang aral na mapupulot sa kanilang kwento. Ang dignidad ay wala sa uri ng trabaho. Pinakita ni Nena na kahit siya ay nagsimula bilang isang domestic helper o katulong, hindi ito naging hadlang upang ituring siyang kapantay na isang prinsipe. Ang tunay na noblesa o pagiging maharlika ay hindi nasusukat sa gintong korona o titulo, kundi sa linis ng dangal at tibay ng prinsipyo. Ang sakripisyo ng OFW ay higit pa sa pera.
Ang pag-alis ni Nena ay udyok ng pagmamahal sa pamilya o pagbabayad ng utang. Pinapaalala nito sa atin ang bawat remitanseng pinapadala ng mga OFW ay may kalakip na pangungulila, pagtitiis at panganib. Ang kanilang pakikipagsapalaran ay isang anyo ng kabayanihan na dapat irespeto ng kahit anong bansa. Ang pag-ibig walang kinikilalang hangganan sa kabila ng pagkakaiba sa relihiyon, kultura at antas sa lipunan. Napatunayan ni Nena at Tarik na ang tunay na pag-ibig ay nakabase sa respeto at malasakit. Hindi ito tumitingin sa pasaporte o yaman, kundi sa tibok ng puso at pagkakaisa ng pangarap. Hindi lamang ganda ang naging puhunan ni Nena, ginamit niya ang kanyang diskarte, talino sa pag-oorganisa ng mga kapwa OFW at katapangan upang malampasan ang mga pagsubok. Pinapakita nito na ang kaalaman at abilidad ng tunay na magpapalaya sa atin mula sa kahirapan. Ang kahalagahan ng pagbabalik sa pinagmulan kahit naging prinsesa na si Nena at naging makapangyarihan si Khalid, di nila kinalimutan ng Pilipinas at ang kanilang mga kababayan. Ang aral dito, gaano ka man kalayo ang marating o gaano ka man kayaman, huwag mong kakalimutan ang lupang iyong kinalakhan. Ang tunay na tagumpay kung paano mo ito gagamitin para itaas ang antas ng buhay ng iba. Pag-asa sa gitna ng pagsubok. Ang bawat utang o problema ay may katumbas na pagkakataon. Kung hindi dahil sa kanyang utang, hindi makikilala ni Nena ang kanyang tadhana. Tinuturo nito na ang mga paghihirap sa buhay madalas ay paghahanda lamang para sa isang mas malaking pagpapala. Ang tapat na pagmamahal ay hindi lamang isang emosyon, ito ay isang desisyon na ginagawa araw-araw lalo na sa gitna ng mga pagsubok. Ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa gawa, hindi sa mabulaklak na pangako. Wag lang sabihing mahal kita, iparamdam mo sa pamamagitan ng pagiging nandyan sa oras ng pangailangan, sa pagtupad ng maliliit na pangako at sa pagiging tapat kahit walang nakakakita. Sa kwento, minahal ni Tarik si Nena hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang babaeng may pangarap at dangal. Tanggapin ang nakaraan at ang katayuan sa buhay ng iyong kapareha. Ang tapat na pag-ibig hindi naghahanap ng perpekto, kundi nagpapahalaga sa kung sino talagang tao sa likod ng kanyang titulo o trabaho. Ang tapat na pag-ibig sinusubok ng distansya at problema tulad ng pagiging OFW at ang gulo sa palasyo. Kapag dumating ang hirap, huwag agad bibitaw. Ang tapat na kapareha ay hindi kaaway. Siya ang kakampi mo laban sa mundo. Maging safe haven o kanlungan ng isa't isa. Maraming relasyon na nasisira sa mga lihim at hindi pagkakaunawaan. Maging tapat sa nararamdaman, maging ito may ilungkot, selos o takot. Ang pagsasabi ng katotohanan kahit masakit ay mas mabuti kaysa pagsisinungaling para lang makaiwas sa gulo. Tulad ni Nena, kahit mahal niya ang prinsipe, di niya kinalimutan ang kanyang pamilya at ang kanyang layunin. Ang tapat na pagmamahal ay hindi nakakasakal. Dapat tinutulungan niyong isa't isang lumago at maging mas mabuting bersyon ng inyong mga sarili. Tandaan, ang tapat na pag-ibig ay parang ginto. Sinusubok sa apoy para lumabas ang tunay na kinang. Hindi ito natatakot sa hirap dahil alam nito ang halaga ng taong pinaglalaanan. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.